Good morning mga katrops! Gusto ko lang batiin ngayong araw na to lahat ng mga teachers all over the world nationwide. Happy Teachers Day po sa inyong lahat. Ito yung araw na espesyal sa lahat ng mga guro. Ito ang araw na tinatawag nating appreciation sa mga nagawa sa atin ng ating mga guro. Ang mga guro kasi ay ang ating ikalawang magulang. Inaasahan ng ating magulang na sila ang gagabay, bibigay ng dagdag kaalaman sa atin pagdating sa paaralan. Sa mga teachers, ipinagkakatiwala ang kaligtasan, alaman ng mga bata. Sa mga teachers dyan, maraming salamat po sa pagbibigay ng mahabang pasensya. Lalong-lalo na sa mga teachers dyan, ng mga kinder, ng mga elementary. Ayan, talaga naman ay kailangan nila dyan ng napakahabang pasensya. Kaya hindi biro ang trabaho ng mga teacher. Akala nyo lang gaganong tuturo-turo lang, after that, tapos yung trabaho nila. Hindi. Dahil ang mga teacher pagkatapos niya sa eskwelahan, mag-aaral pa yan sa bahay. Mag-aaral pa yan ng mga lesson. Meron sila niya tinatawag na lesson plan. Dahil kailangan nila masunod yun. At kailangan nila maturo lahat ng nasa lesson plan sa inyong mga estudyante. Sa mga estudyante dyan, ang tanging nyo lang matutulong sa mga teachers nyo, ang pakinggan lang sila. Sa bawat lesson na ituturo nila sa inyo, ipasok nyo sa kukotin nyo kung ano bang aral ang itinuro sa inyo. Dahil katulad ng mga magulang natin, ang mga teachers ay iisa lang din ang hangarin nila. Ang makapagtapos kayo, ang matuto kayo, at ang higit sa lahat ay makita nila kayong tutungtong sa entablado na puno ng kaalaman at may karangalan. Yun lang naman ang isang hangarin ng magulang at ng ikalawa nating magulang sa paaralan. Yun lang naman ang tanging hiling nila. Kaya naman yung mga teacher, todo't sikap talaga para lang matuto kayo, para lang maturuan kayo. May mga teacher na hindi mapigilan ng emosyon. Meron dyan na bigla na lang iiyak kapag hindi na nila kaya yung ingay ba ng eskwelahan, kung hindi na niya alam ang gagawin ko, paano patatahanin, patitigilin yung mga bata, lalong-lalo na sa mga teachers dyan na mga from kindergarten to elementary. Ayan, may mga teachers na makikita mo na lang na malungkot, na katulala, bigla na lang luluha dahil nga hindi na niya alam kung paano kontrolin ang mga bata. Pero hindi sila sumusuko. Hindi nila sinusukuan hanggang sa makatungtong ito ng grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang sa maging first year, second year, third year, fourth year hanggang sa mag-graduate. At syempre andyan pa yung mga college, first year college, second college, at hanggang sa talaga namang matuturing mo, makikita nila kayo na professional na. Syempre nakaka-proud yung bilang teacher na makikita mo yung dati mong estudyante professional na. Hindi man professional, matagumpay naman na sa buhay. Yun lang din kasi ang hangarin ng mga teachers sa atin. Katulad nga ng mga magulang natin. Kaya nga tinawag silang ikalawang magulang. Kaya sa mga estudyante dyan, wag naman po tayong maging masyadong pasaway sa mga teacher natin. Dahil hindi lang naman tayo ang iniisip niyan, meron din silang iniisip na pamilya pagdating sa bahay. Dahil hindi lang naman tayo ang iniisip nilang asikasuhin, meron pa silang mga anak na dapat asikasuhin pag uwi ng bahay. At pag uwi ng bahay, hindi agad hihigayan, hindi agad matutulog yan. Yung tambak-tambak na mga papel, aaralin pa nila yan, re-reviewin pa nila yan, tapos i-check pa nila yan. Para lang matapos nila ang dapat nilang matapos, para lang maibigay nila ang mga aral at mga dapat nilang ituro sa inyo kinabukasan. Kaya pansinin nyo yung ibang teacher, late pagdating sa eskwelahan. Bakit? Kasi nga, meron dyan na malilate sila ng gising, gawa nga na sobrang puyat sila kagabi kakagawa ng lesson plan. Kasi nga gusto nila lahat maituro yun sa inyo. Wala namang teacher na gustong bumagsak kayo. Wala namang teacher na gustong bumalik kayo. Nila lahat makapagtapos kayo. Wala rin naman sigurong mga teacher na gugustuhin na makakapagtapos kayong walang akaalam-alam. Kaya sa mga estudyante dyan, kung didisiplinahin man kayo ng mga teachers nyo, although hindi naman nananakit si teacher, although hindi naman kayo sinasaktan ng physical, makinig kayo. Huwag niyong ikagalit yon. Dahil katulad ng magulang nyo, hangad lang din nila na matuto kayo.
Katulad ng mga magulang nyo na dinidisiplina kayo sa bahay, ang pinagkaiba lang magulang nyo pwede kayong saktan, pero ang teacher hindi. Kaya ang mga teacher minsan sinasaloob na lang nila at sinasarili na lang nila yung problema nila kung paano kayo i-handle. Kasi wala nga silang karapatang manakit. Kasi nga sila ang inaasahan na magpoprotekta sa mga estudyante pagdating sa paaralan. Kaya ang tanging ginagawa na lang nila, kinikimkim na lang nila lahat kung paano ba to. Minsan iiyak na lang sila bigla, minsan matutulala. Kaya sa mga estudyante dyan, tulungan din natin yung mga teachers natin. Katulad ng pagtulong natin sa mga magulang natin. Isipin nyo na lang na yung tinutulungan nyo, parehas nyong magulang. Paano nga ba kayo makakatulong sa mga magulang nyo? Simple lang. Mag-aral lang kayong mabuti. Ipasok nyo sa kukote nyo lahat ng tinuturo sa inyo. Lahat ng magagandang aral, ilagay nyo sa kukote nyo yan. Dahil hindi naman para sa kanila yan. Para sa inyo din yan. Dahil magagamit nyo rin yan balang araw. At balang araw, pagtanda nyo, maiintindihan nyo rin kung bakit kayo dinidisiplina ng inyong magulang, kung bakit kailangan kayo pang disiplinahin pagdating sa paaralan ng mga teachers. At higit sa lahat, talaga namang magagamit nyo yan pag kayo na ang nasa sitwasyon nila. Pag kayo na ang naging magulang at kayo na ang naging teacher. So sa mga teacher dyan, talaga namang saludo ako. Kasi bukod sa haba ng pasensya ang inyong ginugugol, may time na hindi na kayo halos magpahinga. Kasi kinabukasan may activities na gagawin. Kinabukasan maaga pa kayo gigising kasi kailangan mauna kayo sa mga estudyante nyo. At ang alam nyo ba, ang mga teacher talaga namang great pretender din. Sa totoo lang, napakadakilang sinungaling din ng mga teacher. Kasi ang mga teacher papasok yan sa eskwela nakangiti, akala mo walang problema. Pero try mong tignan sa loob ng bahay yan. Try mong bisitahin sa bahay yan. Try mong kausapin heart to heart yan. Tignan nyo kung anong anyo niya sa labas. Yun ang pinagkaiba ng kalooban nila. Kaya isa ring sinungaling ang mga teachers. Ayaw nga nilang maapektuhan yung mga estudyante nila at ayaw nilang dalhin sa loob ng paaralan yung problema nila personal. Ayaw nilang madamay yung pagtuturo nila sa mga estudyante nila dahil sa problema nila. Mga estudyante, magtulungan tayo. Tulungan kayo ng mga teacher nyo, makapagtapos, makapasa. Yan ang ambag ng mga teacher sa buhay natin, ang magdagdag kaalaman. Tayo namang mga estudyante, itulungan din natin sila. Pagaanin natin ang trabaho nila. Dahil ang mga teacher, sobrang saya niyan. Kapag nakikita nila yung mga estudyante nilang na-appreciate yung mga itinuturo nila sa araw-araw. Meron nga dyan, di ba, sa eskwelahan. Magre-review pa yan bago magsimula ng panibagong lesson. Re-review pa kayo ng mga teacher dyan. Tatanungin nila kayo kung ano pinag-aaralan kahapon. Alam nyo bang mga teacher na yan? Sobrang saya niyan. Kapag lahat ng pinag-aralan nyo kahapon, memoryado nyo pa. Napakagaan na ng pakiramdam ng teacher nyo yan. Kaya pansinin nyo, pag yan ang opening ng klase nyo, yung review, at nasagot nyo lahat ng tinanong ng teachers nyo, sa lahat ng oras, maganda na yung mood ni teacher nyo yan. Kasi nga, na-appreciate nyo yung tinuturo niya. Isinasa puso nyo at isinasa utak nyo yung mga tinuturo niya. At yun naman talaga ang tanging kaligayahan ng mga guro. Kaya sa ngayong araw na to, bigyan natin ng halaga ang mga guro. Batiin natin, hindi man sila maghangad ng regalo, tayo na lang din ang magbigay bilang appreciation. Hindi pagsisipsip ang tawag doon. Kapag binigyan nyo ng regalo yung mga teacher nyo, hindi ibig sabihin sipsip ka na. Ibig sabihin nun na appreciate nyo lang yung mga guro nyo. Kaya sa mga mindset dyan, na kapag porket binigyan nyo ng regalo yung mga teacher, sip-sip ka na. Mali yun. Ang pagbibigay ng regalo sa isang tao ay pagpapakita ng pagpapahalaga at appreciation sa mga nagawa niya sa buhay mo, sa mga naambag niya sa buhay mo. Hindi ibig sabihin ng pagsisip-sip para lang ipasa ka. May utak yung mga teachers na yan at hindi nyo pwedeng kontrolin yan. So sa lahat ng mga teachers dyan, Happy Teachers Day po sa inyong lahat para po sa inyo tong araw na to.